Hindi pipigilan at hindi makikialam si Pangulong Marcos sa trabaho ng Department of Justice sa oras na makarating yung mga recommendation at mga dokumento ng Quadcom kung sino-sino ang mga kakasuhan. Nanaunang binanggit na si dating Pangulong Duterte, Senador Go, Senador Bato de la Rosa, mga dalawang PNP chief dati at iba pang opisyal ng pamahalaan sa nakaraang administrasyon. Pakinggan po ninyo ang paliwanag sa ambos interview kay Pangulong Marcos. Well, the DOJ has to make that assessment. So, may recommendation ng Quadcom, ganun naman talaga ang proseso. When they do oversight hearing, meron silang findings, i-forward nila ngayon sa DOJ with their own recommendations as to how to handle the findings in the hearings. So, we will go now to DOJ. The DOJ will look at it and see if there are, it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. So, titignan pa yan, marami pang kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaaring maging kaso, tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from House. Alright. Mr. President. Ayun, so malinaw po yan ha. Si Pangulong Marcos yan. Okay? Pangulong Marcos Jr. Ayun, nakita nyo, nadinig naman yung sinabi niya. Na ang DOJ ang susuri dyan. Okay? Hindi niya sinabi na hindi dapat galawin ng DOJ. Hindi rin niya sinabi na hindi ito papansinin ng DOJ. Ang kanya sinabi, DOJ ang magbabalangkas nito, susuri ang mahabang prosesong pagsusuri dyan. So, nangangahulugan na nire-respeto ni Pangulong Marcos yung trabaho at ginawa ng Kongreso in aid of legislation. Kasi kaya naintindihan ng Pangulo yung trabaho ay alam niya na hindi ganun kadali yun at hindi ganun kasimple yun. Kasi dati siyang congressman, dati siyang senador, dati siyang congressman ng Ilocos, dati siyang senador ng ating bansa bago siya naging Pangulo. Kaya alam niya. At mahalaga yung recommendation at findings ng komite at yun nga yung power ng Congress. Then ang DOJ ang babagsakan ng lahat ng ito. Ang ating pong hilingin, sana bilis-bilisan ng DOJ. Kung merong sapat na basihan at ebidensya, i-file ang kaso. Kung wala naman, ay di mag-decision sila kung naaayon sa kanilang paniniwala after ng mga dokumentong maisumite na mula sa Kongreso. So, yung pahayag na yan ng Pangulo, ay sa akin pong opinion, ay paubaya niya. Hindi niya pipigilan. At ang DOJ, alam niya ang trabaho niya, gagawin niya ang trabaho nila. Kasama dyan ang National Prosecutor's Office. Kasi yung pong National Prosecution, yung opisinang samahan, opisina ng mga prosecutor, yan po ay under ng DOJ at dadaan sa kanila yan. Yan ang rule of law. Okay? Mahaba yung ambos interview sa Pangulo, wala siyang sinabi na yan ay kanyang pipigilan, wala rin siyang sinabi na yan ay hindi dapat ituloy, wala rin siyang kahit anong opinion kung anong dapat gawin, ang kanya titingnan. At nire-respeto niya yung trabaho ng Department of Justice. Kaya ang bola kung sa basketball ay nasa DOJ na after ng hearing ng Kongreso, after yung progress report na nilabas nila. So, kailangan isalang kaagad yung mga pagsusuri at magkaroon ng preliminary investigation at mabigyan din ng pagkakataon ng lahat ng mga akusado. Marami-rami po yun. Naku, marami-rami po yung mga inakusahan dyan. Sandali kung masisilip ko yung ilan sa mga pangalang lumabas doon sa makikita natin ulit yung mga pangalang inilabas tungkol nga po dyan sa anong yan, sa mga kinasuhan at dapat kasuhan. Naku, dami-dami ito Ito yun, no? Inirekomenda sa pagsasampa nga po ng kaso na paglabag sa ito matindi, Republic Act 9851, Section 6 pa ang tinutukoy dito. Crime against humanity. Kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Senador Bato de la Rosa nga po, Senador Bongo, dating PNP chief, yan. Oscar Albayalde,
at Dibold Sinas. Si Sinas. Sinas ba yun? O anyway, yung dating PNP chief na si Sinas yata yun. Colonel Rohina Garma, na ngayon nasa Estados Unidos. Colonel Edelberto Leonardo at Hermina Espina. Ito yung sinasabing malapit kay Senador Go at saka kay Pangulo. Yan po yung mga kinasuhan. Kaugnay rin ay kasama rin sa kakasuhan ay ang tatlong Chinese national o tatlong Chinese drug suspect na sa Davao, kaugnay nga po ng pagpatay doon sa tatlong Chinese national na nakakulong na, napatay pa nila o pinatay pa nila. At dito ho ay kasamang kakasuhan dyan si Colonel Garma, Leonardo ulit, at kasama dyan si SPO4 Arthur Narsoles at Superintendent Gerardo Padilla. So yan po. Yung Padilla, yun yung pinaka-warden nung panahong yun. Bakit niya pinayagan na makapasok doon yung mga police nag-operate at doon nga po nadisgrasya yung tatlong Chinese national. Kabilang pa rin yan, hiwalay na mga kaso na isasampa. Nirekomenda rin ng komite. Again, Garma, Leonardo, Colonel Santi Mendoza, Nelson Mariano, Jeremy Kausapin, at isang nagangalang alias Loloy. Ito naman po yung may kaugnayan dun sa pagkakapatay kay General, abogado na, retired general pa, dating PCSO secretary na si General Winsley Barayoga. Ayan. Yan po ang mga inirekomendang kasuhan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi rin ganun kadali yan. Marami-raming dokumento. Marami-raming mga papeles ang re-reviewin ng DOJ. Pero ang maganda rito, ngayon pa lang, sinasabi ng Pangulo, trabaho ng DOJ yan. Okay, inuulit ko, walang pahiwatig, walang parinig, walang anumang statement ng Pangulo bilang Commander-in-Chief, bilang Chief Executive na kanyang papakailaman ng trabaho ni Secretary Remulla at mga prosecutor. Papaubaya niya, gumulong ang hustisya sa magitan ng prosesong yan. Ayan po ang ating inaasahan. Di ba? Para sa akin, okay na yan. At ang Pangulo ay alam naman niya, hindi siya pwedeng makialam. Hindi pwedeng ibaliwala yung recommendation ng Kongreso. Hindi pwedeng mabaliwala yan dahil yan ay pinaghirapan, may mga ebidensya, may testigo, may mga dokumento at higit sa lahat, yan ay part ng in aid of legislation. Kagawa ng batas at yun nga, recommendatory power ay ginawa na nila. Ayun. So, kayo ba'y masaya dyan? Yan ang sinasabi. Kasi sabi ng iba dyan, mga DDS at mga troll buzzer, puro naman kayo banta. Puro kaso. Hindi naman namin nakikita. Abay, nagmamadali kayo. Ito na yon. Yan na. Kung ayaw nyo maniwala noon, nakakasuhan, ayaw nyo maniwalang may malaking problema kakaharapin ng mga Duterte at iba pa, ito na ngayon. Maniwala at hindi kayo, ito na yon. Crime against humanity. Human rights violation ng malinaw dyan. Mabigat yan. International law, national law ng Pilipinas, yan po'y mabigat na mga kaso. May pagkakulong yan. Makukulong ang mapapatunayan dito. Please like, share ng ating mga video. Okay? Dito po sa Mike Abe Opinions. Ano po? At muli kong nilalabi sa inyo, iniiling ko sa inyo, tulungan din po ninyo yung aking isa pang channel, hindi lang po ito, yung MA Pinoy TV. Kasi malapit na tayong umabot sa 100,000 subscriber dun sa MA Pinoy TV. At ito ho, tuloy-tuloy lang po. Marami pa tayong tatalakayin. Walang holiday. Walang bakasyon ng mga balita. Continuous yan. All weather. O anong all season. Ano ha? Wala hong weather dito. Dahil ating babantayan itong lahat. Para sa inyo, mga Pilipino, dito at sa abroad.